Speaking of psychographics, opinion, kultura, tradisyon, kasaysayan at pananaw, nagsalita si Asis Monk Ulamit. He is a respected political officer of Moro National Liberation Front. And they're very disappointed. And I know the words that he expresses sa interview niya ay mga pananalita at pananaw na nanggagaling din kay Chairman Normie Suare. Paano mo tinitingnan na nagsasalita ang isang grupo na sumuporta kay Bongbong Marcos Jr. na naging mortal na kaaway ng tatay niya noon, si Normie Suare, dahil nga lumaban ito sa martial law. Kasama sila Joe Masison at ang mga CPP, NPA, NDF nung kabataan nila. But when he ran as president, with the banner na sinuportahan siya ni Sara Duterte at ng mga Duterte, kumalma si Normie Suare doon. And now, frustrated ang grupo ng MNLF. On the context of psychographics, sa tingin mo, pati sa Bangsamoro communities, maepekto din ba ang ganitong pagkaka-isolate sa pananaw at persepsyon ng mamamayan sa Mindanao kay Pangulong Marcos Jr.? Well, alam mo ka, Eric, nakakalungkot, no? Kasi tama ka, nagsalita si Normie Suare tungkol sa candidate Marcos. Pero nung nakita niyang kasama ang mga Duterte, yun nga yun yung psychographics. Ng Davao City at ng Duterte. Nagalvanize ang support. Sumama. Ngayon, sa tingin ko, yung sinabi ni Normie Suare is essentially, yun yung tama ka there's a lot of frustrations going on. I think on the second year of this administration, which was, the second year will June 30. June 30. Maraming frustrated. At yung frustration na yan can be manifested in several things. There is the survey results. And, you can throw whatever surveys tuloy-tuloy ang you pagbagsak want. niya. Oo. At 3 surveys ang erosion sa Mindanao. So, tag 2 Kaya digits. nung sinabi na, hindi yan related do sa survey results. Napakon ako, napaganon ako, sabi ko, talaga, so bakit ka pumunta ng Mindanao? Yeah. Naging overacting nga siya Diba? And he stayed there, in fairness to the man. Yeah. He's not known to travel extended days, but he stayed there. Pagdapo sa airport, konting hi, hello, babalik yan. So, tapos may galawan rin sa Minda. Yes. Diba? So, yung tao nakalagay doon, identified rin sa Duterte. Okay? Tinanggal. Yung linagay nila, identified In spite rin. of that, may term pa siya. Oo. So, sinabi nila, no, kahit may term ka, loss of confidence kami. Oo. So, Tanggal. kita mo yung hindi pagrespeto sa rule of law, hindi pagrespeto sa, even sa international rules base. Walang pagrespeto sa Saligang Batas. Walang pagrespeto sa Republic Act 7160 or Local Government Code. Ay, ano na lang ho, kung anong magustuhan. Pwede ba tayong may presidenteng ganyan dahil nag-oath siya sa Saligang Batas? I will obey and follow the Constitution and the laws of the land. Claro diba, yan. sir? Nakakaawa. Kaya yung kay Nur, sa tingin ko, frustrated sila talaga. Frustrated. Kasi kinonvict sa Sandigan Bayan na ang tingin nila, mama, although hindi pa natin sila na-interview, bukas pa, ginalaw ito. Well, kasi si Monk Ulamit at ang MNLF have been so vocal to criticize in the last months. Sa tingin ko sumama sa Maisog di ba? Sumasama ang MNLF. May Muslim component pati sa Marcos alis dyan. So, ako, tingnan natin ang BARM. Ano ho ba nangyari sa BARM? Hindi ba very transactional na yan? Ngayon. Hindi na developmental No. Lalo na sa yung second members ng parliament. Iba ang pagkakabalasa at paglalagay ng tao doon kay sa Lanao, North Maguindanao Norte at yung linagay na tao doon. And nag-warning ma'am ang MNLF 2 days ago that the BARM elections will not just be an acid test to the political stability of Mindanao na pinangangalandakan ngayon ni Marcos Jr. na ipagpapatuloy niya because na-achieve ni Duterte ito. Because there is a tendency na mag-break out ang clan conflict in the political context of the coming BARM elections. Eric, pag tiningnan mo, yung pinasa nilang election code,
Abay, kailangan ang political... pending yan sa Supreme Pending. Court, ha? Pending. Kailangan ang isang political party may 10,000 members. O, tingnan mo. Ako'y ilang taon na, 21 years na ako sa political management. Wala ako nakitang partido sa Pilipinas na may 10,000 members. Correct. So makikita mo, at bawat clan nagsiset up na ng kanilang political party. At ang totoo, Mamalo, sinabi ni Asis Monk Olamit, hindi lang sinasabi in public, nagbubuo ng private armed groups. Yes. Yan ang kultura nila eh. Yes, at ang nakakabahala diyan yung block grant mukhang pinag-aawayan ng mga tao sa nasyonal. Isa yun. Nakakalungkot to, hindi bumababa sa BARM kasi ano na naman ito, failed experiment na tayo. Galing tayo sa ARM, inayos natin, binigyan ng block grant, nandun siya. Si Presidente Marcos, kasi sa committee niya yan dumaan. Parang hindi alam ayusin. Ang nagsolba lang si Mig Subiri, si Senator Subiri. So, nakakabahala kasi synchronise ang election sa 2025 with BARM, national and local. And to think, nang mag-interview kami dito, ma'am, ng regional director ng PNP sa BARM, sinasabi niya na until now, there are around more than 20,000 loose firearms. Kasi nga, yung sa BARM area. Surrender, Hindi na hindi yun kumpleto. natutuloy. Kasi saan ka naman nakakita ang nag-surrender? Isang baril sa isang batalyon? Tsaka may kultura dyan, ma'am, na nagbubuo talaga sila ng armado. At saka yung hindi sinurrender, yun yung high-powered. Oo. 20,000 more ang numero ng hindi nakukuha na armas sa Kaya BARM alone. Ang tanong ko, yan dyan sa, Kina Office of the Galvez. Peace. Oo. Kay Charlie Galvez. Tinatanong siya ng taong bayan, what is it? Sabi ni Ma'am Malo, nagiging imbes na directional for development ay transactional politics. Transactional politics. Pag transactional politics po, Siya, pangungurakot at yan. saka si Secretary, Yung sa BARM? sino yung SAP? Si Lagdamel. Yan. Yun ang mga tinuturo. Mga taga Mindanao po yan. Pero hindi po yan Muslim. Yun. Ang tingin nila sa Muslim, utusan lang namin. Oo. Hindi Bigyan na namin ng ayuda, okay na. Oo. Maling-mali po yan kasi sa tingin ko, to a certain degree, ang Muslim na Pilipino sa BARM, nakakaangat na. Unti-unti, mabagal. Pero wag naman po natin bastusin sila. Tama. Ma'am, medyo kulang tayo ng oras, kaya nga sabi ng mga taong bayan, kay Eric, pwede ba yan mag-guest ulit si Ma'am Malo as commentator and co-anchor? Ma'am, ang isang naglilinaw starting last month na sinusundan ko siya is ang pagwa-warning ni former President Rodrigo Duterte na lumalakas ang authoritarianism and rule towards authoritarianism sa Marcos government rather than strengthening democratic practices. And sa binanggit mo, sa practices na nakikita, mukhang tumutugma at hindi lamang prophetic ang sinasabi ni Rodrigo Duterte, kung hindi practically nangaganap na. How do you react? Ako, Eric, nag-agree ako doon eh. Hindi na isolated cases eh. Kasi kung isolated cases, madali mong, okay, siguro may problema doon. Pero marami na. Ang nakakatakot yung karapatan ng tao na sinisikil sa pananalita. Example, SMNI. Hanggang ngayon, hanging ang SMNI. Napalipat nga yung jurisdiction kaagad eh. Yeah. Mas mabilis pa yun. Yung sa Supreme Court? Oo. Ay nako, wala pa. mabilis pa, di ba? Nagulat na lang tayo. Bakit? Malfunction ba ang korte doon? Due process. Ang due process. Ang due process. Wala kang hindi binigyan ng notice. Di ba? Biglang may desisyon. So, ako, nag-agree ako doon. It's a creeping style. I don't think he has the guts to declare martial law. Kasi takot siyang hahatulan ng taong bayan doon. At lalo na ikukumpira siya sa tatay niya. Di nasira na naman. Good point. Ang inaayos nilang imahe ng tatay. Good no? point. So, pangalawa, ang dami ng korupsyon. Laganap. Laganap ang korupsyon. At kung titingnan mo yung involved, abay pare-pareho ang pangalan. Mga pamilya niya. At nasa poder. Yeah. Which means... Mga dinastiya nila. Oo, elected. So, Dinastiya nila. Yan ba ang dahilan ng after 36 years, nakabalik sila? Ito ang gagawin namin. Galit ka ba talaga sa Pilipino dahil naalis ka? At ito ang serbisyo na gagawin mo? Nakakalungkot dahil lahat ng tao naniwala sa'yo.
Yung bumoto, yung meron diyang grupong 31 million, kayo ho ba'y natutuwa sa serbisyo nyo? Simple lang ho ang tanong ko, are you better off now than a year ago? Nako, lumubha. Diba? Nang bumaba ang Rodrigo Duterte, without comparing things, but we cannot avoid, 42 pesos ang pinakabagandang per kilo ng bigas. Ngayon, ang ganyang kalidad, 65 to 70 pesos per kilo. At si Wala kang Presidente mabibili. Duterte, pinag-away tayo sa electricity at sa tubig. Na- Ngayon ho, nakita nyo ang bill. Ay, naku, ako'y na-high blood. Sabi ko, Akala kong bill ko sa bahay sa Iloilo, building. oh, 60% increase. di ba? From my previous bill. So, Terrible. saan ka kakapit niyan? Inuuga tayo dahil uli yan sa presyo ng gasolina, inuuga tayo, pero sino nagproprotekta sa atin sa mga oligarchs? Wala. At ang statement ng Pangulo, very weak, sabi niya, subukan kong kakausapin si Manny Pangilinan. The government should stand with the people. Eric, tinan mo yan ha. Sa oligarch, Susubukan kong kausapin. may respeto siya. Sa taong bayan, hindi. Ituloy niyo yan. So, again, the differences. Why? Because you don't think like a Filipino. At wala ang puso't damdamin niya. You think like someone who grew up, very rich, Very entitled. entitled. So that's how you react. At palaging pinagtatakpan ang pagkukulang. Including Nakakapanghinayang. ang Kasi sinabi ni, maganda ang pinagsimulan. ngunit masama ang pinatutunguhan.